Before we start, let's pray. Meron mga request prayer dito sa akin. Amen. Uh, Lord, we thank you, Lord, for the food, for the day that you have blessed us with. The food we are about to eat later. Advance na, no? Lahat na ni-bless ko. Lord, we thank you, Lord, for another day, a Sunday filled with your hopes and uh, your dreams, all these blessings, Lord. Thank you, Lord, for a day that you have blessed us, Lord, with so many blessings and new hopes and understandings. May you bless your um, messenger today to be able to share the word that you want to impart today. Thank you, Lord. May you uh, may you watch over all the brethren. To all the brethren who are coming, may you watch over them and bless them and guide them safely here. Also, may you bless this fellowship to become a fruitful and wonderful fellowship. May you guide me, Lord, in everything as I open up the message that you have led me in my heart to speak today. Lord, there are request prayers of a close friend to me, Sister Joanne. She prays that may you bless her, Lord, and guide her, Lord, on her decisions. May you bless the situations uh, in her business to be for her to be able to help people. Uh, she is requesting to allow the two empty rooms, the third floor, be boarded and the boarders may agree for the deposits and the advances and a working time that may not affect her at night. She is also requesting, Lord, for the two empty rooms to be used for her to be able to tutor Mandarin and for applicants and OFWs to apply in her teachings for her to be able to help them as she helps herself um, uh, that she may be able to save up enough money for the preparation for next year. Uh, she is relying on you and all things is she relies in your blessings, Lord. Also to all our senior citizens and may you continually bless each and every one. Uh, I pray, Lord, for Sister Linda, Sister Leah, guide her, Lord, Brother Ruben, Sister Mary Ann, Pastor Ed Layong, all of them, Lord, continually bless them to everyone who is in my heart. I cannot mention all of them one by one. May you answer them in whatever their needs, Lord, be it physical healing, be it financial blessings, be it psychological peace, be it spiritual awakening and understanding. All these, Lord, um, I pray with all my heart. Also, Pastor Joe, touch him, Lord. May you
Bless him, Lord, with complete healing and recovery and favorable results in any test that he is going to go through. Also, continually pray. I pray, Lord, for Brother Don Parnell as he celebrates his birthday in America today. Guide him, Lord. Continually bless him, heal him of uh, any sickness, Lord. Bless him, Lord, and continually to use him not only for us but for the whole humanity. Uh, Lord, may you bless your servant, Lord, as um, as I go through my processes, Lord. May you I know, Lord, I know that all my prayers and needs are answered already. So, claiming and knowing that all things work together for good. Uh, Thank you, Lord, for everything. We surrender everything to you. And as we go through this, our angelic golden, spiritual golden age, let us continue to be able to open up new understandings, provoke each one in love, and to think and to have a more critical thinking in everything that we hear, in everything that we open up, in everything that we are facing the situations today. So all this we pray in the mighty name of our Lord and Savior, in Jesus Christ's name, Amen. Amen, Panginoon. Amen. So, okay, so I cannot share the slides. So I'll just read it. My today's title is Intuition and Faith. I uh, there's a leading in my heart to be able to share this and for us to be able to look at this in a different point of view, Pastor. Kasi we have been sharing this intuition. What is intuition? So later we will uh, have a little idea on what intuition is. And faith, of course, faith, we know what faith is, right? But I want to explore this to be able to hopefully have a deeper understanding of the faith. Faith is, as it is written, we will read it later. Faith is not something tangible. It is in fact intangible, but it is the very substance of the things that are not seen, the evidence uh, of things that not known. And that is how spirituality works. Amen. It is not tangible, it's abstract, but it is a very important factor in life. Napaka-importante nun. In my first slide, my first slide, Genesis chapter 1, verse 1 to 3. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, "Let there be light," and there was light.
here we can see there there is a beginning for creation. Amen? Because it is creation. But with this, let us look at it on what is not written. If there is creation, if there is tangibility, then uh, why are we believing in the things that are not tangible? Because we need to read between the lines. Amen? And darkness was upon the face of the deep. As you can see, here it said in verse 3 that God said, "Let there be light," and there was light. Brother Don explained this, that the Spirit, the Great Spirit, needed to have faith for its words to become creation. Amen? Di ba parang noon akala natin, powerful naman siya eh. Lahat ng gusto niya, ching! Magic! Nandyan na. Eh, when we look at so many breakthroughs in sciences today, we could see how matter was formed using sunlight, vibrational frequency, sound. It forms matter. It everything that you can see right now came from the unseen. It was uh, it was once unseen. Amen. And it went through its processes to become seen. And that is the evidence of the unseen. Amen. We may not see it, but where is the wind coming from? Right? Wind. You can feel the wind, but you don't see the wind. You don't know where it comes from and where it's going. And yet there is things that you do not see, and it is real. Amen. Those things that you may not see, but you need to understand that they are real. You do not uh, you do not need tangible evidence to say that it is real. For everyone knows it, right? So it's just like here, when Brother Don was explaining. Uh, I heard in one of his clips, he was talking of how uh, the source of all things, and he has a term. He has terms. He has a call for that. It is the great rainbow fountain. It is eternal. It is invisible. It has no manifestation. And out of that great rainbow fountain, for it to bring out those attributes, it needed to start creation. And out of that, the great rainbow fountain comes the pillar of fire. And the pillar of fire, when when it started to dance, he said, dance in space, and it starts to create matter. Amen. So many things that you can see in the heavenly constellations. You can see everything where the origin comes from. And yet there is no tangible.
something to hold on to. And yet it is true. Amen? So we base that on our faith. Faith is, we believe what is written in the Bible is true. And yet we don't know why are there so many Christian religions holding the Holy Bible in its different translations. And they always want to debate with one another. Because it has a compound meaning. And sometimes, even in one version, the King James Version, there are so many Christian religions that has different interpretations. See? But what is important right now is for us to base our faith on what we feel is true. Amen? Not because somebody said that it is true. We have been there already. We have been there for so long. We have been following a person, a prophet, a pastor. And when they turn the corner, there's so many people go away. They form their own groups. They form their own beliefs. They form their own doctrines and rules and regulations. And once we, in this understanding, when we start to form rules, regulations, doctrines that you need to go by this only, you are starting a denomination. You are starting a denomination. I don't care how true your what you are saying or what leading or whatever miracles that comes to you that leads you to tell the truth. When you start dictating to people what they should believe, what they should do, you are denominating. You are establishing, you are creating man-made doctrines from there on. For people to come to this real understanding, it has to vibrate within them. And that vibration, that confirmation in them is what we call intuition. Yung intuition ko, iba sa intuition mo. Di ba? Pero, ang maganda ito, yung sinasabi ko, nauunawaan mo, nakaka-relate ka. Yun ang maganda. Amen? And that is what this calling, this present moment, is wants us to share to people. This is not anymore a one-man ministry. This is not something that you should only follow this set of rules only. If if that's the case, then there you are no different than all the churches during the seven church ages. You just go back to the seven church ages. The dark ages in spirituality yun. Take note. The move of the Spirit was so much suppressed by man-made doctrines. Amen? So what I am sharing today is I want all of the people who is listening to me right now to have critical thinking, to use their intuition for you to exercise your intuition, your
your deep thinking, because that's why we are trying to awaken you that you are Christ. You are not powerless. You are not a human being born to create mistakes. You are not a human being, a weak, frail, uh, inferior human being that you should always listen, follow. You should always uh, do what people tells you to do. No, you are Christ. That's why we are provoking you to have a more deeper critical thinking. Kaya nga ginigising kayo namin na mag-isip ng mas malalim. Amen? Alam niyo ba yung mga sineshare namin? Walang nakasulat, walang ebidensya. Maaring yung ebidensya makita sa ibang libro, ewan ko. Pero ito ang importante na mag-relate yung sinasabi sa kung anong naramdaman mo sa loob mo. Hindi dahil sinabi ni pastor, kaya absolute na yun. Ayun na naman eh. Diba? When we start to tell people, or you should get in line with this message, you should follow this message, you should, ayan, we are setting up doctrines again. We should follow Atore, the message of this day. What is inside of you? What is telling you? What is important is you do not just follow a man. You need to understand the character of that man as he is bringing out the message for the hour. Amen? That's important because the character is the one that is building you up. And for you, the ones that is listening to this recording, it is what you can bring with you wherever you go, whatever dimensions you will go after this dimension, after this three-dimensional place. Amen? Most of what we are sharing is what we can see as we are reading between the lines in the Bible. Amen? Because if we are just going to follow only the written word, we will go astray. For more than 6,000 years, so many people, so many precious people, honest, good-hearted people, but because they made the written word their absolutes, they they become you will lose your way if you are always just going to follow what is written only. 'Di ba? Kasi wala man nakasulat sa Biblia anong araw-araw kailangan gawin mo. Wala eh. Day by day. Ako nga, sabi ko, example, pag-aalaga ng bata. Bumili kami ng kapal na libro tungkol sa pag-alaga ng bata. Pero nung nandyan na yung bata, nakita namin, walang ma-apply sa mga nakasulat. Kasi ang bawat bata, iba-iba. Iba-ibang sleeping hours, iba-iba yung mannerism, iba-ibang gusto kainin, iba-iba yung ano yung tagline ng katawan, 'di ba?
So, but don't get me wrong. The written word is important. Yes, it is important. Everything that is written, especially the Bible, especially the spoken words, they are so precious. And the anointing there is still there. But it is there for our reference, for our guide. But it is not anymore to be our absolute. Not anymore. So as I go to the next slide, Genesis chapter 1, verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Let us make man in our image, after our likeness. There is never, ever written in the Bible what is the image and likeness of the Spirit. No, you will never. In fact, you will read invisible. There is no such image. And yet, the Spirit in His collectivity, diba? Even here, we can see that God is not alone. God said, let us make man. Reading between the lines. Never will, but God always say, I am alone. Beside me, there are no other gods. And yet, in creation, He said, let us make man. So there is no other God, and yet He is plural. It's not even a he. Brother Don said, it's an it. Why an it? There's written. Anyway, so this let us think that the Spirit, the Great Spirit, He wasn't even God right from the start. Brother Branham, the prophet Branham said, He was not God from the start. He was Elohim, the self-existing one. He was not God until there were worshippers. Then He becomes a God, because God is an object of worship. Amen? So the Great Spirit is like a collective, a group, a gathering. So hard to think that that God could be a collective. And yet, when you look at our body, you are not just one cell. Hindi ka ikaw ay tao, ikaw ay organism, ikaw ay laman, pero hindi ka iisang laman. Sa loob ng katawan mo, ang daming iba't ibang laman na ikaw rin naman yun. Amen? Inside this body, right now, it's 47 trillion cells, estimate nila. 47 trillion na mga cells. Alam niyo ba yung isang tulo ng dugo mo, yung pinakatulis na karayom, ang dami. Ang daming cell na doon. Pero, ikaw ang may control sa katawan na ito. Binigyan tayo ng unawa na ikaw ang hari ng iyong kaharian. Sabi natin, hindi yung kaharian na nandito sa labas natin, kundi kaharian ito, itong earth na ito. Bakit? Kasi ang katawan natin galing earth eh.
Ikaw ang hari ng katawan na ito. Ikaw ang nagko-command sa katawan na ito kung ano ang nangyayari. May control ka. Huwag mong isipin na wala. Kung inisip mong wala, talagang wala kang control. Katulad ng lagnat. Oh, 'di ba minsan nabasa ka ng ulan, medyo sininat ka na, nagkasakit ka, na 'di ba, na inom ka ng inom ng gamot. Eh, may mga tao katulad ako, kapag parating na nabasa ako, maliligo ako. Gagawa ako ng paraan na hindi yan magpo-progress na magkasakit, or kung magkasakit man ako, meron akong ko sarili ko, gagawa ako ng paraan na hindi yan magpo-progress. Amen? 'Di ba ano, nung kapag nilalagnat ka hindi ka pinapawisan, gagawa ako ng paraan na papapawisan ako. Talaga, mag-i-active ako. Kahit na walang lasa kinakain ko, kumakain ako. Hindi ako yung mapili, "Ay, ayokong kumain." Kaya nga lalo ka nagkakasakit kasi ayaw mong kumain. Sabihin mo walang lasa, mamaya sabihin mo, "Ay, walang lasa, naku, COVID na ito." 'Di ba? Nagpo-progress yung sakit kasi ini-entertain mo. Sino nag-entertain? Ikaw rin yun. So, kung pinili mo, sinabi mo, gumawa ka na ba, alam ko na kapag ito, ay hindi ko siya maging malala. I will not let this progress into something that is sickness. I will do my processes to be able to avoid that. Ample sleep, a lot of water, eat healthy. I don't care the taste anymore. I enjoy the taste, but it is not my priority. It does not turn me off kahit na walang lasa. Because alam ko kailangan ng katawan ko. I am the king of this kingdom and I command it. I control it. And because of this understanding, I thank the Lord, I thank the Spirit. He has given me control, complete control, without any doubt right now. And I have certain perceptions na ngayon. Spiritual lahat naman tayo may perception. Pero kailangan maging sensitibo ka lang talaga. And all these blessings that I receive, I humbly always, every day, I thank the Lord. I thank the Spirit. And I hope you could see that the Spirit is not someone, other people. You need to come to realize that the Great Spirit is you, is us, all of us, all the people. How could I hate my own when they are a part of me? And yet there are so many things that they are doing that is not productive, that is against us, that is so many things that is bad, that is evil. So I try my best to use my intuition to look at the circumstance and to be able to try to connect with one another. Hello, hello, Brother Ben. Good morning. I try my best to be able to connect. Welcome po, Brother Ben. Usually po, nagsisimula talaga kami ng 10 AM talaga. Pero mas okay sa 9 AM, no?
Okay. So sunod mag 9 AM na ako. Okay, good. Well, 10 na rin, no? Kasi yung malalayo kasi mga kapatiran. Kaya yun. So okay lang. So ang title ko today is Intuition and Faith. Ito po, ang intuition ay isang pag-iisip na nanggagaling sa'yo. At yung pananampalataya, alam natin pananampalataya, walang kahit anong physical, 'di ba? Na minsan eh wala eh, 'di ba? Sabi nga kanina nung binasa ko, nung ginawa ng Panginoon ang lahat ng ginawa, sabi ni Brother Don, kailangan magkaroon ng pananampalataya ang espiritu sa kanyang sinabi. Kaya siya makakapaggawa ng anumang gawa. Dati isip natin, walang imposible sa Panginoon, di ba? Kung sinabi ng Panginoon, ching, dapat yun na. Ayun pala, ganoon din ang Espiritu. Kung saan tayo nagsimula, ganoon rin ang simula niya. Nung during, wala lahat, wala. At siya ay nagsimula sa kanyang pag, pag manifest na kailangan ng attributes, kailangan may paniniwala siya. May pananampalataya siya sa sarili niya, saka nangyari ang mga nangyari. Sabi ko, oo nga, ba't di ko naisip to noon? Di ba pala iniisip na hindi makapangyarihan kasi nakasulat eh. Kung sabi, kung sa tao, sa tingin, sa isip ng tao ay imposible, sa Diyos walang imposible. Di ba sabi ni Kristo yan eh? So, akala natin na kapag sinabi ng Panginoon, ito, ching, ito, kasi nakasulat. Oh, yung mga works ni Kristo eh. Oh, instant lahat eh. Hindi. Lahat ay may pananampalataya pa rin. Kahit na mismo ang Espiritu, kailangan niyang magkaroon ng pananampalataya and the Word, di ba yung thought, first thought, naging Word. Word, it manifests, di ba? And it needs to have faith for it to happen. Diba? Hindi pa rin pareho lang pala tayo. Di ba tayo parang, dinedegrade ko ba yung Panginoon kapag yan ang iniisip ko? And yet, it sounds, mukhang may tama eh. Di ba? Hindi imposible eh. Kasi ano pang pananampalataya? Kaya nyo rin manggagaling pananampalataya rin. Di ba? Kasi lahat, lahat ng pwedeng nangyayari, naramdaman ng bawat tao ngayon, nanggaling sa isang source lang lahat eh. Isa lang eh. Ibig sabihin, nasa kanya yon. Meron din siya. So, nakita ninyo lahat, yung potential nating lahat ng potential ng espiritu, ng kung saan tayo nanggaling at kung sino tayo, tayo ay espiritu, di ba? Ngayon, mabilis tayo sabihin, tayo ang espiritu. Pero I'm trying to let everyone who is listening to me right now kung saan ako nanggagaling. Kasi gusto natin ma-provoke sila sa pag-ibig, mag-isip sila ng mas malalim na iniisip, no? Gusto natin yung mga nakikinig sa atin, hindi lang kinukuha kung ano lang sinasabi natin. I want people to think for themselves, to look at my character, look at the character of Brother Don, take our character, then you will understand our message. And it is not because we said it. I want for people to understand from their point of view. Pero sabi ni Brother Don eh, we are not sharing understanding. Kahit anong explain mo sa tao, ang binibigay mo sa tao ay information lang. Hindi maniniwala ang tao until
kinuha niya information mo, isinabuhay niya, at nangyari talaga sa buhay niya, na sabihin niya, naniniwala ako sa iyo. Hindi dahil sa sinabi mo kasi, I experienced it firsthand. Sabi ko nga, example, nung nakausap ni Jesus Christ, yung babaeng Samaritana sa well, di ba? Nung na-reveal na doon sa babaeng Samaritana, nung sinabi na ni Jesus Christ, lahat ng buhay ng babaeng yun, tumakbo yung babae sa kanyang bayan, sinabi niya sa mga kapitbahay niya, ito yung hinihintay nating Mesaya na nakausap ko. Kinuwento niya sa akin lahat ng buhay ko. Ang ginawa na lahat ng mga kababayan niya, nakinig lang ba sa kanya? Hindi eh. Lahat sa sumugod, kinausap si Kristo. At nung nakausap na nila, bumalik sila. Bumalik sila sa kanilang bayan, nandoon yung babae. Sinabi niya sa babae, kami naniwala sa iyong sinabi, hindi dahil sa sinabi mo, kundi kami mismo nakausap namin si Kristo. Ito ang ganda ngayon. Hindi, this is not anymore a one-man ministry. This is not something na porket sinabi ko, kailangan sundin mo, wala nang ganun. What I'm imparting to you is information. You need to read between the lines. You need to look at my character of where I'm coming from and discover it your own. Sabi ko sa inyo, kasi kapag nabuksan yung understanding sa inyo, ay lako, ang laking sarap kaya nun. Diba? Na kailanman, walang tao na kayang pwedeng i-share sa iyo. Wala. Kahit anong explanation ko sa iyo, kapag hindi mo in-experience sa sarili mo, wala, hindi ka maniniwala. Amen. Sabi natin, experience is knowledge, information equals revelation. Amen. Yes. But for the longest time tayo, diba, gusto natin, hindi, ito lang. Ito ang revelation nito. Ito lang, ganun lang. Naging absolute tayo. Sabi ko kay Pastor Ed, alam mo kung nagsimula tayo magsabi na ito lang yung understanding, nagde-denominate tayo. Wala tayong pinagkaiba sa 7 church ages. Yung darkest spiritual history. Sa spiritual history, darkest times. Piruin mo, yung galaw ng spirit, yung revelation, napigil ng dahil sa man-made doctrines. Natalian yung spirit. Ang lakas naman ng tao na kayang magtali ng spirit. Kasi hindi ka tao lamang. Yun eh. You are beyond human. Sabi ko nga, ang totoong ako, hindi ito katawan na ito eh. Ang totoong ako ay yung spirito na ako. Kahit na lahat ng katawan na ito, lahat nagfa-function, pero brain dead ako, machine lang ang nagpapabuhay sa akin. Wala na ako doon. Patayin mo ang makina, mamamatay na itong katawan na ito. Wala na ang ako. Amen? So ang spirito, ang siya nagbibigay buhay sa katawan na ito. Kung ano yung mga halaman na yan, yung buhay na yan, lahat yan, may spirit lahat yan. May spirit lahat yan. Kaya ang ganda, diba, na nakikita mo na hindi ka iba. Ikaw ay parte ng lahat ng creation because it is us. Tayo ang nag-create niyan lahat. Tayo. Kaya tayo rin ang may kapangyarihan na alagaan sila o saktan sila. Amen? So sabi ko dito sa second slide, let us make man in our image and after our likeness. Di ba papapaisip ka, wala sa Bible kang mababasa na literal na imahe ng Panginoon. Na ito, di ba? Merong type with, di ba? Si Kristo ang type ng invisible God. Mamaya mabasa natin. Pero, di ba? Mapapaisip ka, bakit kailangang nakasulat to? Nasabihin ng isang nilalang na walang katawan
na gawin natin ang tao ayon sa ating imahe, ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, meron siyang wangis. Amen? Ito po ang ideal na imahe ng Panginoon. Ito, so basahin ako sa next slide. Sa Colossians chapter 1, verse 14 to 17, sabi ito, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God. This is pertaining to Jesus Christ, the firstborn of every creature. Diba? Siya ang imahe ng invisible God. The firstborn of every creature. Teka, firstborn. May sumunod pa. Hindi lang siya only born. Diba? Hindi lang siya lang ang imahe. Hindi eh. And yet, ang mga Kristiyano, tanongin mo ngayon sa mga Kristiyano, ayaw nilang matawag na Kristo. Gusto lang nila Christ-like lang. Gusto lang nila katulad lang ni Kristo. E bilang tao, ikaw ba, kung kausap mo anak mo, di ba ayaw mo na maging siyang father-like lang palagi, na palagi siyang sunod-sunuran lamang sa iyo lamang? Gusto mo maging independent siya, di ba? Para kapag nagkapamilya, di ba? Magiging successful siya, may develop kasi iba naman buhay niya, iba siya, iba ako eh. Ganoon din si Kristo. Pero kailanman walang nakasulat yon. Ang nakasulat lang, sabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo, hindi ko kayo tinawag na aking mga servants, kundi tinatawag kayo aking mga friends kasi lahat ng nalaman ko, aking ibinibigay, ibinabahagi sa inyo. Jesus Christ leveled the playing field. Inangat niya yung mga disipulo niya. He leveled the playing field. At tayo, ang ginawa natin, binaba natin lahat ng tao. Lahat ay makasalanan. Kailangan tanggapin mo si Kristo. Kailangan, sabi natin, kung kay Kristo, di ba, kung nasaan proseso ng Panginoon, nandoon ang totoong kalayaan. Pero para ikaw ay sumanib dito, kailangan maniwala kay Kristo, magsisi ka, magpabautismo, sumali ka sa amin, magbigay ikaw po. Kalayaan, tapos teka, kalayaan matawag doon, o tapos, isa hindi ko nasunod. Ay, nako, nasa akin pa kaya yung Holy Ghost? Nako, patawad, Panginoon, patawad. Ako hindi ka, di ba? Ganun ako noon. Bawat hindi ko masunod isa sa kanila, akala ko nawala na sa akin ang Holy Ghost. Di ba ano sabi ni David? Take not away thy Holy Spirit from me and restore unto me the joy of your salvation. Di ba akala nila, porket nagkasala sila, nawala na yung blessing ng Panginoon. And for the longest time, yan ang dinidrill sa atin. Kasi nakasala tayo. Kaya yan, palo sa iyo yan. Hindi. Parte ng proseso mo yan. Parte ng pagkatao mo yan. Si Job, tama ba? Tama, Job. Si Job, walang kasalanan. Siyang pinakamayaman, pero nawala lahat sa kanya. Nanakaw, nasunog, lahat ng anak niya, 10 anak niya, lahat namatay. Di ba? Alam natin na wala siyang kasalanan. Alam natin na netest lang siya ng Panginoon. Pero ang tingin sa kanya ng lahat na nakakakilala, halos lahat na nakakakilala kay Job, siya ang may kasalanan. Kaya ka pinapalo. Di ba yung mga kaibigan niya, sabi sa kanya, magsisi ka na kasi nagkasala ka. Pati asawa niya, sabi niya, isumpa mo ng Panginoon kasi para mamatay ka na. Hindi mo alam, yung proseso pinagdaraanan mo, parte ng proseso mo yun. Pero ang tingin ng mga tao sa paligid mo, masama, palo yan ng Panginoon. Mali sila. Kaya ano sabi ng Panginoon sa kanila, diba? Bumalik kayo kay Job.
Magbigay kayo sa kanya. 'Di ba? Magsisi kayo. 'Di ba? Ngayon walang gano'n. Pero nakita mo, we need to read between the lines ng itong mga binabasa natin. Iisipin ng tao, alam mo pero siyempre nakabawi rin si Job, eventually, 'di ba? Pero nung panahon na walang-wala siya, isang katakot-takot na bashing ang nakuha niya. Akala mo noon may social media, 'no? Bashing. Oh, mga kaibigan niya palagi ang sabi sa kanya, "Magsisi ka, nagkamali ka, may mali ka, eh." Yung asawa niya mismo kinondena siya. Mismo yung asawa niya na mahal, dapat kilalang-kilala ng asawa ni Job siya, pero kinondena pa rin siya na, "Sumpain mo ng Diyos para mamatay ka na." Hindi. Nagdadaanan lang ni Job yung proseso niya na kailangan niyang pagdaanan. Sobra grabe, 'di ba nagkaroon siya bulutong mula sa ulo niya hanggang sa talampakan niya. Alam mo ba yung pigsa? Sa puwet pa lang ang sakit kaya nun. Eto kakapigsa ko lang. Yung pa kaya siya mula korona hanggang paa, tapos iisipin ng tao, hindi kasi pinapalo yan, eh. Hindi alam ng ibang tao ang iyong proseso. Eto ang maganda, ikaw dapat nakakaalam ng iyong sariling proseso. Ang sa ibang tao ay magkaroon ka ng malasakit. Meron siya isang kaibigan, eh, 'no? May isang kaibigan siya na nagmalasakit sa kanya, eh, meron alam ko. So, we need just to have an understanding heart. Sabi nga 'di ba, sa paano nakuha ni Haring Solomon yung wisdom niya? Hiningi niya, "Lord, bigyan mo akong wisdom." Hindi. Ang hiningi ni Haring Solomon sa Panginoon, nung tinanong siya ng Panginoon, "Anong gusto mo? Kayamanan? Ulo ng mga kalaban mo? Anong gusto mo?" Sabi ni Solomon sa kanya, "Bigyan mo lang ako ng isang understanding heart na ako'y mamuno sa iyong mga tao." Hindi kailanman niya sinabing sa iyong mga subjects, hindi. Sabi niya, "Itong napaka-great na mga tao mo, bigyan mo lang ako ng isang maunawain na puso para maunawaan sila at para kaya kong makita," sabi niya, "kaya kong ma-discern ang good and bad." 'Di ba? Sa kanyang paghatol para maging just siya, justice. Amen? It started from there. Sabi ng Spirit sa kanya, dahil pinili mo ito, bibigyan kita a wise and understanding. So wise is an outcome from your understanding. Naging understanding ka muna, kaya ka naging wise. Hindi wais ka, hindi wais. Amen? You need to come from a loving position. You need to, if you're going to judge, if you're going to take action, it needs to come from love. Only love could give you that understanding way of how to look at the situation or how to treat a person, how to talk to a person, di ba? It all boils down from understanding. Amen? So, yung full potential natin ay parehong-pareho kay Jesus Christ. Kasi sabi dito, who is the image of the invisible God? Si Jesus Christ lang image ng invisible God. Siya lang. Nakasuot sa Biblia, siya lang, oh. The firstborn of every. Teka lang, firstborn. Eh, ibig sabihin may second, may third, may fourth. Yes, may susunod pa. At tayong lahat yan. Hindi yung ako lang, hindi yung tayo lang, grupo lang natin. Ito ang pinakamaganda, eh. May potential ang lahat ng tao. Kaya mong i-judge ito. Si Hitler, grabe ang sama niya. O sabihin ni Propeta Branham, tender loving hand ng Panginoon. Ha? Tender loving hand?
tender loving hand ba? Paano kung nabuwisit pa siya? Imagine mo na kung nabuwisit siya, mapapakamot ka, eh. Hindi, pero 'di ba makita natin yung magnanakaw na nasa tabi ni Kristo, wala siyang sinaniban, hindi man lang siya naniwala sa mga teachings ni Jesus Christ, eh. Naniwala lang siya kay Jesus Christ sa sinabi niya nung makaawa siya kay Jesus Christ na, "Kapag ikaw ay nasa iyong paraiso, wag mo sana akong kalimutan." Sabi ng magnanakaw. Sabi ni Kristo, "Right this moment, makakasama mo ako sa paradise." Wala siyang sinaliban, wala siyang pinagsisihan, wala siyang binigay ikapo, wala siyang sinalihang organization, and then kasama niya si Kristo. 'Wag na tayong 'Wag na tayong magkumpara, 'wag tayong mainggit, amen? Sapagkat lahat ay may kanya-kanyang proseso rin na pinagdaanan. Sabi ko nga, 'di ba, merong prodigal son, merong faithful son. Sino sa kanila ang hindi son? 'Di ba, nung bumalik ang prodigal son, 'di ba, nalustay na niya lahat ng mana niya. Nagsisisi siya, sabi ng tatay niya, "Tatay, 'wag mo na akong ituring na anak. Ituring mo na akong alila mo lang kasi lahat ng binigay mo sa akin nawala sa akin." Anong ginawa ng tatay? Niyakap siya, 'di ba, dinamitan siya, binigyan siya ng singsing, pinaggawan siya ng piging. Nakita ng faithful son, nung nagtampo sa tatay, nung kinausap ng tatay ang faithful son. Sabi ng faithful son, "Kasama kita sa lahat. Nung gumagawa tayo ng mga fields, lahat ng trabaho sa fields, nandiyan ako, kasama kita. Naging faithful ako sa iyo. Ni minsan, hindi mo ako pinagkatay na magbunyi kami kasama ng aking mga kaibigan." Sabi ng tatay, "Huwag ka mainggit sa iyong prodigal na anak, na lahat na meron siya nawala na para siyang namatay. Pero ngayon bumalik siya, may pag-asa siya na magbago. Ikaw, kung anong nakikita mo na ari-arian ko dito, sa'yo lahat yan. Anytime na gusto mong gumawa ng piging, nasa sa'yo." Amen? Di ba nakita mo yung dalawang point of view? Kasi noon, palagi tayo nakafocus lamang sa prodigal son lamang, from the prodigal son lamang. Di ba? Yung masama, kayang patawarin, kailangan maawa tayo sa mga nawala. Hindi mo iniisip na ikaw, na naging faithful ka, nung nalaman mo sa present move na ito, na yung tambay diyan sa kanto, yung pasaway na ginawan ka maraming kasalanan, magkikita-kita rin pala kayo, and yet, yung mga gumagawa ng kasalanan, may proseso rin sila pinagdaanan. Merong hell on earth sila na pinagdaanan. Wala pong hell na geographical na pwedeng itapo ng tao. Kung meron mang hell, nandito ngayon, right this moment, dito sa lupang ibabaw. At dahil sa mga desisyon natin sa buhay, sabi ni Brian, we can make this hell on earth or heaven on earth. Nasa tao. Ngayon, yung mga taong nag-decide sa gano'n, wag mong kainggitan, mga kapatid. Naging faithful ka, tuloy mo lang pagiging faithful mo. Sila, may proseso rin sila. Eh, parang nakikita ko social media pala, tawa-tawa, nagbabanding, kumakain sa mamahaling hotel, diba? Akala mo lang yun, diba? Hindi mo alam, sa Facebook, hindi naman lahat na nasa picture, totoong sa kanila lahat yun eh. 'Di ba? At maaaring nag-enjoy lang sila, panandalian. Then what? Hindi mo nakikita yung behind the scenes nila. Bakit kailangan yung mga kriminal, yung mga drug lord, bakit kailangan magpakasasa sila sa babae, sa alak, sa droga? Kasi pilit nilang sila silence yung konsyensya nila. Amen? Lahat po ng tao ay galing sa mabuti.
iisa lamang ang pinanggalingan ng lahat ng tao. At lahat ng tao, nandiyan ang Panginoon. Nasaan ang Panginoon? That still small voice. Amen? Lahat po. Lahat po. Amen? So, 'di ba, hindi ka nag-iisa kailanman. Ikaw ay kasama mo ang Panginoon saan ka man pumunta. Amen? So, tuloy tayo no sa pagbasa. Sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 1 to 5. Now faith is a substance of things hoped for and evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated, that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony, that he pleased God. Amen? Ni-share to ni Brother Don sa atin na saan pumunta si Enoch. Sabi dito, nakasulat sa Biblia daw, and he walked no more. Diba? Hindi siya naglakad. Hindi siya naglakad kasi he traveled like a thought. Amen? But that's in another topic. So ngayon, gusto ko i-focus ay pananampalataya. Pananampalataya ay yung substance, ay yung parang laman no? Laman ng mga bagay na we hope for, yung ninanais ng tao. The evidence of things not seen, mga ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Parang, paano nagiging ebidensya yung mga bagay na. Pero sabi ko, ang pananampalataya ay hindi lamang sa mga religious person o mga tao na sa relihiyon lang. Marami akong kilala na may hirap. Nung mahirap pa sila, nakita nila sitwasyon nila, sabi ng anak sa kanyang magulang, Papa, Mama, ako'y mag-aaral, magsisipag ako sa pag-aaral. At isang araw, kapag nagtrabaho ako, makaipon tayo, gagawa ako ng bahay para doon tayo lipat, para umahon tayo sa kahirapan. At ang dami kong nakita mga kababayan natin, nagawa nila yon. Hindi lamang ang pananampalataya nandyan sa mga taong relihiyoso lamang. Ang pananampalataya ay buhay sa lahat ng tao, anuman ang relihiyon. Di ba? Di ba? Sabi mo, bakit kayang paniniwalaan ng isang batang pulubi na walang-wala siya? Pero nakita niyang iba nagkakain sa fast food, yung iba marangya ang buhay. Sabi niya, hindi, mag-aaral ako, magsisipag ako. Hanggang marating niya ang kanyang pangarap. Nakabili siya talaga ng bahay. May ahon niya, magulang niya sa kahirapan. Pananampalataya, hindi lamang sa Panginoon, kundi sa sarili niya. Amen? So, kapag pananampalataya ang pag-uusapan, hindi lamang sa isang Panginoon, hindi lamang sa isang superior being lamang. Hindi. Pananampalataya ay pwede sa sarili mo. Nang malaman-laman natin, wala na pong superior, inferior, kasi dyan nanggagaling yung mga complexes natin eh. Yung inferiority complex, di ba? Palagi tingin mo sarili mo. Ito ang problema ko talaga. Tingin ko sa sarili ko, akong pinakamahina, akong pinakamadumi, akong pinaka hindi worthy
na maging pastor. Diyan nanggagaling ang complex kasi inferiority complex. Sabi ni Pastor Joe, nung sinabi ko sa kanya, sabi ko, Pastor Joe, ikaw hinalal eh. Isipin mo, hindi yung tao naghalal sa'yo. Ang Panginoon ang siyang naghalal sa'yo. Sabi sa akin ni Pastor Joe. Nandiyan kasama si Pastor Enrique, nandiyan si Pastor Win. Nung nag-meet kami, nung bagong pastor pa lang ako, hindi ko lang makakalimutan yun. Kasama si Pastor Winston Pesito na nag-confirm sa akin para kapastor. Kahit na lumaban siya sa paniniwala nito, sa message na ito, and yet wala na siya, alam ko nagsasama-sama siya kasama ni Pastor Villagon sa nagkukwentuhan sila, nagfe-fellowship sila ngayon. Hindi yung bakit umalis ka dito, sa impyerno ka na kasi hindi ka naniwala sa mga paniniwala ko lamang. Mahal ko siya eh. Mahal ko si Pastor Wilson Pesito eh. Mahal ko yung mga taong umalis dito sa pananampalataya, 'di ba? Kahit sa mag-asawa, minsan nga 'di ba, meron kayong isip na hindi talaga kayo magkakasundo talaga sa isang paniniwala. Pero mahal ninyo ang isa't isa eh. Minsan hindi importante 'yon, ang importante yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Ganoon din ang spirit na pinakita sa atin, lahat naman nanggaling sa atin eh. Kaya kong at alam ko totoo 'to, kasama natin silang lahat. Kahit yung magulang ko na hindi kailanman tumanggap sa mensahe na ito, kasama ko. Sila ang nagpapalakas sa akin araw-araw. Kahit na wala, 'di ba, hindi sila tumanggap, pero kaya ko sa pamamagitan ng pagmamahal ko, kaya ko hanapin yung kung paano si Kristo, sabi niya, kung meron akong 99 na na sheep at isa na umalis, tumakbo, 'di ba iiwan mo 99 at hahabulin mo yung isa? Sino yung isa na yung hinabol ni Jesus Christ? Si Judas Iscariot. Magkasama sila ngayon, nagfe-fellowship sila. Na ang galing ng acting mo, Judas. Nang dahil sa iyo, natupad ko yung papel ko na maging kordero ng Diyos sa lupang ibabaw. Diba ang ganda? Paano na ikaw ang may likha ng lahat-lahat, tapos sa lahat ng likha mo, pipiliin mo, ito masama, ito mabuti, ito masusunog, palagi magsasuffer, ito eternal life, ito sa paradise. Ang malas mo na ba kapag ikaw pinili? Di ba? Parang, ano yun? Ang malas ko naman napili ako. Ayoko nga. Hindi. May mga papel lang silang kailangang gampanan. Amen? Tignan mo si Jesus Christ, hindi niya pinalayas yung demonyo kay Judas. Ang tawag niya kay Judas, friend. Kahit na sa pinakahuling sandali, hinalikan siya ni Judas, di ba, para hulihin siya. Sabi ni Kristo, "Ni-betray mo ako, Judas?" Alam naman ni Kristo yun. Parang ang Diyos na, sasabihin ng Diyos kay Adam, Adam, nasaan ka? As if hindi nakikita ng Diyos si Adam. Pero may papel na kailangang gampanan. Merong purpose ang lahat ng yon. Amen? Di ba ang ganda? Ang ganda ng itong bagong unawa na ito. Minsan ayaw na natin i-label eh. Na hindi mo kaya kasi hindi mo kaya siyang i-label na isang description lamang. Ano, love divine, anong movement, third testament o ano? Wala na. Sabi ni Bardon, wag na natin lagyan ng label. Basta kung anong naramdaman mo. Yun ang maganda eh. Kasi inclusive na tayo ngayon eh. Kapag maglalagay ka ng label, ano naman, magla-label grupo naman yan. Hindi. Lahat ng may buhay kasama dito eh. Pati animals, pati plants, lahat eh. Lahat ng may buhay. Kahit ito nga, itong object na ito, may spirit kaya to. May buhay rin to. Galing sa puno eh. Merong mga inspirasyon. Lahat ng ini-enjoy natin ngayon, lahat to, ay nanggaling sa invention ng tao.
Sa tingin nyo, tao lang nakaisip nun? Galing rin sa spirit rin. Kasi may purpose ang spirit para gamitin natin ngayon para makapag-broadcast ako ng aking vibrational frequency, itong love ko for humanity, na para sana maunawaan nila, magkaroon sila ng pag-ibig na tunay, magkaroon sila ng understanding heart. Alam nyo ba na ito po ay magiging itong vibration natin ng pag-ibig, naramdaman ng lahat ng tao. At sabi sa Revelations, diba yung dragon, hinintay niya para lapain yung baby, yung small child. Hindi tayo naniniwala, pero sabi ni Bardon, kinain ng dragon yung baby. At yung baby ay unti-unting nabuhay sa dragon. At siya ang baby ang siyang nag-take over na sa dragon. Amen? Yung pag-ibig, ginigising ang pag-ibig sa lahat ng creation. Ano man, sino ka man, evil dictator ka man, ginigising ka ng mensahe na ito. Maaring hindi nila naririnig, but they will definitely feel this vibrational frequency. Amen? Lahat ng tao, sapagkat ang totoong pagbabago ay kailangan manggaling sa taong yun. So, sa ibang topic na yun, ang importante ay tayo. Ito, tinuro tayo ng mensahe na ito na tumingin tayo sa salamin. Hindi tayo point ng point ng point ng point. Kundi tumingin tayo sa salamin sapagkat yung mga na-discover natin sa sarili natin, yan rin na nakaka-apekto sa paligid rin natin. Amen? So dito, sa next slide, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 29. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Nakita nyo yung galaw ng spirit? Bakit napaka-importante yung ni-share ni Brother Don na merong descension, merong ascension? Bakit dumating si Kristo sa lupang ibabaw, pinanganak sa pag-asawang wala man lang royal title, wala man lang opisina sa gobyerno, ni kahit na sa priesthood, wala rin. Simpleng carpenter lang ang magulang. At saan siya pinanganak? Sa sabsaban pa. Yung mga amoy ng mga ipot ng mga hayop, mga kalabaw. Nakita niyo yung move ng spirit? Kung ando yung baba ng descension, ganoon rin po ang ascension. Kaya kailangan mamatay si Kristo para siya maisabuhay niya ang resurrection, ang mag-manifest sa kanya ang pagiging right hand ng Spirit. Amen? When we know actually siya naman talaga ang Panginoon eh. Pero may papel na kanyang ginawa. Amen? So the base things of the world and the things which are despised hath God chosen. Yeah, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Diba? Pinili ng Panginoon ang mga foolish things. Pero mo, foolish things na kayang i-correct, and chosen the weak things of the world to confound the things that are mighty. Kung paano, yung simula ni David, di ba? Paano niya tinalo si Goliath? Sa pamagitan ng malaking katawan, ng magarang
magarang mga sandata? Hindi. Tirador. Tirador. Gano'ng katangkad si Goliath, alam niyo ba? Siguro mga gano'n. Gano'ng katangkad. Tirador, biruin mo, kaya yung workings, I'm not sure kung ganoon pa rin pero there is gano'n. Yung buhay natin rin. Meron tayong descension, meron tayong ascension. At continuous yan. Amen? Because life is not linear. Life is a spiral. Umiikot yan. So there will be times na parang sa tingin mo, parang down na down ka. Pero may aral yan na tinuturo sa atin. Merong discovery na gustong ipa-discover sa'yo. Amen? At wala na po tayo pwedeng isising ibang tao. Kasi tayo rin naman ang nagpili. Ito, kung sino ako ngayon, ako nagpili nito na galing sa China pero pinanganak sa Pilipinas. Huwag ako magreklamo. Pero ito, basahin ko sa next slide. Matthew chapter 19, verse 23 to 26. So sabi dito, sabi ni Jesus Christ, and then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Diba? Kasi yung kung nasaan yung heart desire mo kasi, diba? Doon ka magfo-focus. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? Verse 26, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Ito po ay yung focus natin. Kailangan yung focus natin ay hindi lamang sa mga magagara, hindi lamang sa mga magaganda, hindi lamang sa mga mayaman, di ba? Yung panggagalingan natin, kung yun ang habol natin, magsimula tayo sa descension. Sabi nga ni Bardon para ikaw ay, anong mga kailangan mo? Anong gustong-gusto mong magkaroon? Sabi niya, bigyan mo ko ng tatlo sa reels niya. Bigyan mo ko, you give me 3 things that you want. You want health, you want finances, you want happiness. Now, the secret here for you to get them is to find someone and be the source of those very things you want. Help them financially, help them to be happy, help them to have a healthy life, and makukuha mo yung gusto mo. Diba? Because the Lord loves a cheerful giver. Amen? Yan ang galaw ng Espiritu. Hindi yung para yumaman ka, kailangan magpursige ako, kailangan kapitan ko yung mga politiko, kailangan kumapit ako sa kaninong mayayaman. Hindi. Maging source tayo ng pagpapala. Amen? So, ni-share ko lang to, no? So, sa next slide, sabi dito, sa Philippians chapter 2, verse 3 to 8, let nothing be done to strive or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ito ang attitude ko palagi. I always esteem others to be better than myself. Verse 4, let not every man on his own things, but every man also on the things of the others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Verse 6, who, being in the form of God,
thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Sabi ko, sinishare ko nga to eh. Alam nyo ba, si Jesus Christ, tao rin siya. Kung gugustuhin ni Jesus Christ na hindi magpahuli, hindi siya kailanman mahuhuli. Sabi niya, diba sa Gethsemane, nung pinapawisan na siya ng dugo, Panginoon, Ama, kung pwede lang itong sarong na ito, ilagpas mo sa akin. Kung pwede lang. Sapagkat sobra yung takot, sobra yung stress. Pero sabi niya sa huli, let your will be done. Sapagkat tayong lahat ang naging inspirasyon niya para mag-suffer siya ng ganoon kagrabe. Na siyang nagmahal sa atin nung tayo ay walang hiya pa. So sana mahanap natin sa puso natin na magmahal tayo ng tao kahit na walang hiya pa sila. Minsan kasi yung mga fellowship masyadong seryoso eh. Ang hirap, no? Sabi ko ang hirap, sobrang hirap. So, kasama dito ang understanding mo. May tamang panahon na mag-intindi ng mga taong yun na, at may mga panahon na kailangang umiwas tayo sa mga ganoong tao. Kailangan alamin natin yung tamang panahon. Hindi lahat ng panahon ay kailangan mong maging mapag-unawa sa mga taong walang pakialam sa iyo. Na kung kayang nakawin sa iyo lahat, na nakawin sa iyo lahat. Kailangan be wise as serpents, but harmless as doves. Amen? Diba? This Bible is now a new Bible. Kahit na nagko-quote ako ng Bible, pero di ba na itatawid natin sa present moment natin, practical application. So in everything, itong mga naunawaan nyo ngayon, kailangan nanggagaling sa may pag-ibig at meron kang lowliness of mind to let each esteem others better than themselves. Please, always, give people the benefit of the doubt. Yun lang naman. Na meron tayo sa mapagmapaunawa na puso na minsan may mga tao kailangan lang nilang may taong makinig lang sa kanila. Minsan gano'n eh. Minsan yung ibang tao, nandiyan ka lang, samahan mo lang. Wala kang kailangang ibigay. Wala ka man lang kailangan sabihin na ano eh. Nandiyan ka lang, nakikinig ka lang, habang siya daldal siya ng daldal. Hindi mo alam, nakatulong ka na pala. Naibsan na ng tao kasi kinuwento ng tao sa'yo lahat ng kanyang talambuhay, yung asawa niya, yung anak niya, lahat ng mga inis niya sa buhay, yung pala nakapaglabas na siya ng sama ng loob, na kahit na paano, gumaan ang pakiramdam niya. Diba? Naging tulong ka, wala ka nga man lang ginawa. Nakinig ka lang. Minsan ganun eh. Sa dami ng mga pinagdaraanan ng mga tao ngayon, na sobrang hirap ng buhay, magkaroon lang tayo ng isang pusong mapag-unawa lamang. Amen? At yan rin po, tandaan ninyo, yan rin ang hiningi ni Haring Solomon. Ang dahil sa kanyang tindi ng kanyang pag-ibig sa kanyang bayan. Amen? So, what is intuition? Ayon sa dictionary sa online, sa Oxford, noun, the ability to understand something immediately without the need for conscious reasoning.
we shall allow our intuition to guide us. Instinct, no? Similar instinct. Another meaning ng intuition is a thing that one knows or considers likely from instinctive feeling rather than conscious reasoning. Plural noun, intuitions. Your insights and intuitions as a native speaker are positively sought. Similar, hunch, feeling, no? So, sabi nga ni Brother Don, gamitin natin yung intuition natin. Itong intuition natin, yung gut feeling na meron ka. Pero ang maganda dito, hindi lang basta-basta gut feeling. Pag magbubunot ka ng mga aral sa lahat ng iyong experiences. Yun ang maganda. Nanggaling sa mga experiences mo at gagamitin mo yon na ipaparamdam mo sa present situation na ito, ano bang magandang gawin ko? 'Di ba? Yan ang hindi yung basta-basta ka lang mag-iisip na wala namang pinanggalingan. Meron lahat ng pinagdaanan mo sa buhay mo. Amen? May mga sitwasyon ako pinaharap ngayon. Tignan ko nga nakaraan ko ano ba. Baka meron akong makita na halos pareho na pwede ko mapagkukutan ng aral doon na may apply ko sa present na ito. Amen? So dito, um, nag-online tingin ako, kino-compare ko si intuition tsaka si faith. Sabi dito, while intuition and faith can sometimes feel similar, they are distinct concepts, with the key difference being that intuition is generally based on personal experience and subconscious processing, while faith is a belief in something without concrete evidence, often relying on a higher power or spiritual understanding. Essentially, intuition is a gut feeling based on accumulated knowledge, whereas faith is a belief that transcends empirical evidence. Ngayon, ito binabasa ko, maaring totoo, maaring hindi, nasa sa inyo na. Amen? Basta, itong information, aking binibigay. Ano ba yung sinasabi ni Brother Don? Intuition. Gusto kong mabigyan ng konting explanation yung intuition. Kasi wala kang mababasa sa Biblia na intuition. Sabihan natin noong dumating si Kristo, lahat ng nakasulat sa New Testament, meron bang siyang binasa doon? Wala, di ba? Kaya yun, naging kasulatan kasi nanggaling kay Kristo. Sinabi niya, yung mga nag-witness kay Kristo at majority doon, si Paul, through revelation, sinulat yon. Walang nakasulat yun. So, bagong mensahe yon, wala kang makikitang bagong mensahe na nakasulat. Kung yan po ay nakasulat, lumang mensahe na yan. Hindi mo pwede sabihin, bagong mensahe, ito nakasulat, bagong mensahe. Galing kay Brother Don rin yan. Napaisip ako, oo nga no, oo nga no. So, key points to differentiate intuition and faith. Origin. Intuition is often seen as a product of our own experiences and cognitive processes, while faith is typically associated with a belief in something beyond oneness, like a deity or a higher purpose. Evidence-based. Intuition can sometimes be supported by subtle cues or patterns recognized subconsciously, while faith often requires acceptance without tangible proof. Okay, so una muna, yung origin muna. Yung intuition daw ay produkto ng ating sariling mga pinagdaanan, experiences, and cognitive process. Ano yung nararamdaman mo? Meron kang napipick up. Diba, minsan kapag may kausap ka, alam mong uh, dahil sa experiences mo, meron kang idea kung yung kausap mo
ay may ibang intention sa'yo o wala. Kailangan, importante to especially ngayon, yung mga nambubudol, di ba? Bakit gustong-gusto nila yung attention mo palagi nasa kanila? Kasi sasabihan ka nila, parang hinihipnotismo ka. Oh, kung alam mo yan, iiwas ka. Amen? Alam mong walang magandang hahantungan 'to. Walang sense, 'di ba? May mga tao na kahit na anong kausap mo, gusto nila sila pa rin laging naririnig yung boses nila. Sa mga ganoong sitwasyon, alam mo, 'wag mo na kausapin 'yan kasi no sense mong kausapin. Amen? Na-experience ko na kasi 'yan, eh. Alam ko na 'yan. Ganoon din sa Messenger. Nung kakausapin ka tapos ang dami-dami sinasabi sa'yo, sabi ko nga, emotion mo yan, eh. Ikaw ang may control sa emotion mo. Kapag meron siyang pinaparatang sa'yo na hindi totoo, bakit ka magagalit? Hindi nga totoo, eh. Kapag nagagalit ka kasi baka siguro totoo yun. Yun nasa atin yun. While faith typically associated with a belief, paniniwala raw in something beyond oneself, like a deity or higher purpose. Ngayon, ang pananampalataya, alam na natin sa atin na hindi lamang na ito isang paniniwala na. It is our way of life. Pero ito, ini-explain lang kasi niya yung kaibahan ng dalawa. So intuition can sometimes be supported by subtle cues or patterns recognized subconsciously. Diba? Meron ka napapansin. Diba? Kapag isang nag-friend request sa akin, tapos kapag titignan mo yung Facebook profile niya, puro hawak, maraming pera, nagpapakita ng mga garang sasakyan, alam mo na, scam yan. Aalokin ka lang yan. Kaya nag-friend request yan. Yan ang intuition. Ginamit ko yung intuition ko. Kahit na hindi ko pa kilala, hindi ko pa nakausap yung taong yun, pero tinignan ko yung Facebook profile niya, nakita ko kung ano yung gawain niya. Alam ko, walang hahantungan to. Pero sa pananampalataya, while faith often requires acceptance without tangible proof. Although naniniwala ako without tangible proof, and yet, dahil sa intuition mo, kaya mong gamitin yung intuition mo na sumuporta sa pananampalataya mo. Example, pagiging inclusive. Pagiging na kaya natin makita lahat ng tao na tayo ay lahat iisa. Kailanman walang nakasulat sa Biblia na lahat tayo iisa. Sabi, ang mga kasalanan pupunta sa impyerno, diba? Yun eh. Pero, ang dahil sa intuition, kasi kaya kong tanggapin yung magulang ko, kahit na ano, sabihin natin, hindi sila naniwala. Kailanman wala silang ginawa sa kanilang pananampalataya. Pero alam ko, kasama ko sila eh. Silang ginamit na maging magulang ko eh. After this life, sila sasalubong sa akin, first and foremost. Saan ko babasehan yun? Wala naman nakasulat. Wala naman katuroan na sinasabi. Pero deep down, kasi I'm willing to love them. My love for them is so much that hindi ako papayag na masunog sila sa impyerno. Kung may impyerno man, wala eh. Wala. At kung alam ko na ako ay si Kristo, ano pang magpapahina sa akin? Wala, 'di ba? So, dito application. Ito example lang, hindi naman totoo lahat 'to. Basta based on intuition, sabi daw application. Intuition can be used in everyday decision making. Ito maganda sa intuition. Can be used in everyday decision making. While faith is more commonly associated with spiritual or religious beliefs.
Diba? Yung pananampalataya, hindi mo magagamit sa pang-araw-araw na buhay mo eh. Na gagawa ka ng desisyon, hindi mo man lang pinag-aralan, tapos maniniwala ka lang, hindi, magiging blessing to, magiging blessing to. Ang dami na napahamak. Ang dami akong kilala na precious brothers and sisters. Hindi naniniwala sa gamot. Naniniwala lamang sila by faith. Magagaling ako, by faith gagaling ako. Ngayon ay kasama na ni Lord. I love them so much. Ni check up, hindi nagpa-check up. Naniniwala sila, gagaling sila. By faith, gagaling sila. What does that happen? Oh. Oo, yes. Totoo yan. Amen? So you cannot use faith on your everyday life. Pero, ito similarities. Inner knowing. Both intuition and faith can involve a sense of knowing something without needing explicit reasoning. Biruin mo, bumenta sa akin nung sabi ni Brother Don na lahat ay nanggaling sa iisang source. Lahat ng tao na walang na kasi lahat ay nanggaling sa iisang source. At kung iisang source na 'yon, pipili siya kung sinong masunog sa impyerno, sinong maliligtas. Sabi ko nga 'di ba kanina, parang ang malas ko naman. Napili ako na masunog sa impyerno. Si Judas. Oh, 'di ba? Ang dami nakasulat. Sabi niya, yung tao magbe-betray kay Jesus Christ sa Messiah, 'di ba? Mas maganda pa na hindi sana siya pinanganak, na itali ng malaking bato sa leeg niya at itapon sa dagat. Ganoon yung pagkondena ng tao kay Judas sa kanyang ginawa. At alam ni Jesus Christ, yan ang magiging label kay Judas Iscariot every time na masabi ng tao, Judas Iscariot, kondena sa kanya. Amen. Amen. Diba? Walang evidence. Ang sa tingin ng tao, nasusunog pa rin hanggang ngayon si Judas Iscariot sa impyerno. Amen. Amen. So, ang pangalawa, yung similarity, trusting one's gut. Both can lead individuals to make decisions based on a deep internal feeling rather than solely logic. At yung internal feeling na yon ay may basehan ka sa iyong dating mga experiences. Amen? At kung sa tingin mo alanganin ka, iiwas ka lang. Sabi ni Brandon, walang masama na umiwas. Minsan nga, mas maganda nga umiwas na eh. Mas at ease. Bakit? Yung tao, kapag nakikita ka, palagi siyang galit. Galit na galit siya sa mga pinagsasabi mo sa Facebook. Di ba sabi mo, para hindi ka ma-stress, ako lang iiwas sa'yo para hindi ka magkasakit. Mahal na mahal kita. Di ba? Ano, lagi kapag nakikita ka, kung ano-ano mga paratang sa'yo, ano-ano mga sinasabi sa'yo. Ah, di ba? Eh, noon kung tayo, papatulan natin yan eh. Di ba? Hindi. Sabi ko nga, ang emotion mo ay sa iyo. Ikaw ang may control nun. Kung gusto ko peace, gusto ko love, dahil mahal kita, ako lang iiwas. No, para humaba buhay mo. Para hindi ka ma-stress. At sabi nga ni Brother Don rin, maari ngayon, di ba? Alam mo lahat yan, lahat ng away, lahat ng galit, lahat ng puot, lahat po yan ay nanggagaling
sa misunderstanding lamang. Yun lamang yun, misunderstanding. May mga may mga tao galit na galit sa'yo kasi hindi niya inalam yung punot dulo ng bakit siya nagagalit sa'yo. Hindi nila inaalam basta gusto lang niya magalit sa'yo. So sabi ni Brother Don, alam niyo, kilala mo yung tao pero galit na galit sa'yo, darating ang panahon na makikita kayo na magiging kaibigan kayo. Maaaring hindi sa buhay na ito, 'di ba? Kasi ang paghubad mo, ang pagtawid natin sa pintuan na tinatawag nating kamatayan, doon may reveal lahat ng katotohanan. Magiging hubad tayo. Doon may explain sa'yo lahat-lahat. Amen? At doon may reveal sa'yo, ay sus, ang tagal ko, misunderstanding lang pala ito. Buong buhay ko siya sinumpa. Buong buhay ko siya, 'di ba? Pero sabi nga natin, 'di ba, spirit tayo, hindi tayo mamatay. Eternal tayo. Etong mix lang na ito ang huhubarin natin. Tapos tatawid tayo. Actually, sabi nga ni Brother Don etong mix na ito, dadalhin na. Iiba lamang ang timpla ng earth na ito. Pero ito pa rin yung katawan natin. Sabi ni Pastor Edayo, ay hindi na pala ako natangkad. Sabi niya lahat tatangkad eh. Magpapantay-pantay, di ba? Dati sa, ano yun, yung rapture, di ba? Lahat, magiging bata, gaganda, mawala yung mga peklat. Yung iba tatangkad raw eh. Pare-pareho daw eh. Pantay-pantay, mga gandang lalaki lahat. No, ay, sabi pa Sir Ed, ganun pa rin pala ako. No, actually hindi ko alam kung ano, no. Basta ang importante ay ito pa rin yung katawan na dala natin, iba lang timpla. Iba lang timpla. So, yun lang sabihin ko. Hindi na ako mag-describe kasi hindi ko ba, ayaw pa muna alamin ngayon. Saka na. Oo, pag nandun na tayo. Kasi tinatanong minsan yan nung may isang pastor nagtanong kay Brother Don, ano ba tayo pagdating natin doon? Sabi ni Brother Don, tingnan natin pagdating natin doon. Wag, wag kang manguna. Wag kang magmadali. Ah, Basta importante is alam mong eternal ka. Pastor, anong ebidensya mo na eternal ka? Sabi nga, 'di ba? Nakasulat sa Biblia, if yung faith mo kay Jesus Christ is only in this world, then you are most miserable. Bakit? Ang pananampalataya kay Kristo ay higit pa sa mundo ibabaw. Tuloy-tuloy ang pananampalataya. Ibig sabihin, may buhay ka, kaya ka nga nananampalataya kay Kristo eh. After this life eh. Kung patay ka, paano ka magkakaroon ng pananampalataya kay Kristo? Buhay ka, kaya nga may pananampalataya kay Kristo. Yung hope in Christ. Dala-dala mo. Because we are eternal. Ito, ang purpose lang nito ay para may pakita sa iyo na totoo ang sinabi ni Kristo na sinabi sa Bible na to live is Christ and to die is gain. Walang talo. Pero kasi tayo minsan kasi ang dami nating mga proseso sa buhay. Minsan nasasapawan tayo, naapektuhan tayo psychologically, 'di ba naguguluhan yung peace natin. Eh, ito, 'di ba gina-ground tayo sa pananampalataya. Eternal ang pag-asa na ito sapagkat ikaw, ako, tayong lahat ay eternal. Ngayon, pinilit mo magbago sa lupang ibabaw pero puro puro talaga palpak, puro maling desisyon. Sabi nga ni Brother Don, hindi ito, this does not define you. Ito you just missed the mark. Kuha ka ulit ng pana. Di ba may kasabihan, hope springs eternal. Di ba? Ang, ang, ang pag-asa ay eternal. So wag kang mag-give up. Try to draw another arrow, fire again. Try again.
matamaan mo rin ang bullseye. Amen? So yan na, maikling sharing ko. Ito ang intuition. Yan yung intuition. Ang intuition ay base sa iyong sariling experience. Intuition is based on your personal experiences. And I can never teach you how to think intuitively. You have to think intuitively by your own because it is based on your personal beliefs, personal experiences, and personal life. Amen? So, meron tayong gustong i-share? Pastor, sige. Okay. Talking about geographic content. Last Monday, schedule lang mag-share sa office. So, na-share ko yun. Kasi